Ito yung 5 na ginagawa ko para maiwasan yung burnout. Day 21 of Project Wealth 101 and trying to reach 182,000 per month. Sobrang hirap kasi pag nabe-burnout ako. Alam mo yung feeling na hindi lang yung katawan mo yung pagod, kundi pati yung utak mo. Sobrang hirap nun. Ang burnout kasi caused by prolonged stress. Madalas kasi ako nai-stress sa sobrang daming ginagawa. Pero yung cause ng stress ko naman ay tungkol sa mga ginagawa ko talagang importante. Hindi yung mga walang kwenta. Okay lang may stress kung kikita ka naman ng malaki. Tulad ngayon, naka-receive tayo ng 15,000 pesos na payment from our client. 15,000 in one day. Ayaw mo pa yon? Kaya ganito ko nilalabanan yung burnout ko para hindi siya makapasok sa well-being ko. Number 1, hinahanap ko kung ano nga ba yung sign of burnout. Unang-una dito kasi yung lack of motivation, yung madalas na pagkapagod, araw-araw stress. Talagang pag naramdaman ko na yan, alam ko na to, iba na to. Baka mawalan na ako ng gana for about 1 month. Nangyayari kasi sa akin to, yung ayaw kong magtrabaho, ayaw kong gumalaw, gusto ko laging nakapahinga lang. Isang buwan nangyari sa akin yun. At ayoko nang maulit yun. Siyempre, para maiwasan yun, kailangan natin alagaan yung sarili natin. Engage sa mga activities like exercise na pwedeng makatulong sa katawan natin at sa isip natin. And the most important thing is yung tulog mo. Kailangan you are getting enough sleep para naman mag-function ng maayos yung utak natin. Number 2, set boundaries. Protect your time and energy by setting clear limits. Pwede ka naman humindi. Kapag over-schedule ka na, punong-puno na yung responsibilities mo, pwede ka mag-say no. Kasi minsan nangyayari to sa akin. Punong-puno na ngayong gawain ko, nagdadagdag pa ako. Diba? Kaya nonsense lang kung magdadagdag ka, mababurnout ka lang. Another thing na ginagawa ko is nagsiset ako ng mga breaks kapag nagtatrabaho ko. Kapag nag-work ako ng sobrang tagal, I make sure na nakakapagpahinga ako ng tama. Isa sa mga ginagawa ko ay lumalabas ako ng bahay, nakikipag-usap sa mga tao, or minsan natutulog ako. Kasi nasubukan ko rin yung sobrang trabaho ka ng trabaho tapos di ka nagpapahinga. Ay nako, ayoko nang bumalik sa pagtatrabaho talaga. And of course, kung iisipin nyo, nagme-meditate ba ako? Aaminin ko, hindi madalas. Pero kapag nararamdaman ko na nabu-burnout na ako, I'm always trying na mag-meditate, umupo sa isang tabi, pumikit, breathing exercise. Sa tulong nun, nawawala naman yung stress ko kahit papaano. And last, yung work-life balance. Dapat marunong ka magbalanse ng buhay mo. If you are working full day, make sure na meron kang pahinga sa gabi. May nagagawa kang mga hobbies mo. Tulad ko, kapag nagtrabaho ko ng 1:00 hanggang 8:00, bandang 9:00, nakahiga na ako niyan. Naglalaro na ako kung ano pang gusto kong gawin. Ikikwento ko lang yung nangyari sa akin para mas maintindihan yung mabuti. Dumating ako sa punto na gusto ko mag-grind at may nagiging bunga naman yun. Pero ang kapalit nun, burnout. Hindi ko na naaalagaan yung sarili ko. Nagkasakit ako. To the point na yung burnout ko naging dahilan kung bakit ayoko nang bumalik sa pag-upload, content. Gusto ko na lang manahimik muna. Nangyari sa akin yon ng 1 buwan mahigit. Wala akong ginagawa. Puro lang ako tulog. Puro lang ako computer games. Walang nangyayari. Walang kwenta yung buhay ko. Pero now, okay na. Burnout is a serious issue. But it's something we can overcome sa tulong ng mga simpleng gawain lang.